magandang umaga sa ating lahat. Magsitayo po tayo lahat para sa ating panalangin na pangungunahan ni Erica F. Ducati. Diyos na banal, maraming salamat po sa pagkakataong ibinigay ninyo sa aming lahat upang makapag-aral. Salamat po sa pagbibigay ninyo sa amin ng isang guro na matiyagang hinubog ang aming isipan sa araw-araw. Salamat dito sa aming mga magulang sa patuloy na pagkakaloob sa amin ng aming mga pangangailangan. Gabayan naman po ninyo kami upang makita ng aming mga mata ang mga aral na ibinigay ng aming tagapagturo. Bigyan niyo po kami ng talas ng isip upang matalos ang mga bagay na kailangan namin malaman. Pagnubayan mo po kami sa aming landas na pinili ng kami. Wala po kami magagawa kung wala ang iyong turo at mga pagpapala. Gabayan din naman ninyo ang aming guro upang maibigay niya ng lubusan ang mga paliwanag na aming kakailanganin sa pagharap ng kinabukasan. Bigyan din naman ninyo siya ng matiyagang kalooban upang mapatawad ang aming pagkukulang. Sa harap ninyo at sa inyong bugtong na anak, inaalay namin ang araw na ito. Amen. Okay, magandang umaga mga bata. Magandang umaga po, mga linis. Magandang umaga po, mga guro. Magandang umaga po, mga klase. Okay, magsiupo po tayo. Okay, so ngayong umaga ay magkakaroon tayo ng okay, ulitin. Okay, magkakaroon tayo ng debate. Okay, so ngayong umaga pagdidebatihan natin ngayon ang social media nakakatulong sa atin. So bago natin sisimulan ang ating pagdidebate, ipapakilala ko sa inyo ngayon ang ating moderator. Walang iba, kundi si Giancarlo F. Fioterio. Ang ating pagsaludo at paglalak sa ating mahal na guro na mamahala na si Ginang Danalistina Coles, mga gurong Hulano, mga makatungalian nato ng sumasang-ayon at di sumasang-ayon, mga kapwa ko mag-aaral sa ikalimang baitang. Isang napakagandang araw po sa ating lahat. Social media. Palagi natin itong naririnig. Ngunit ano nga ba ang social media? Gaano ba ito nakakatulong o nakakasira sa atin? Sinasabing ang social media ay tumutukoy sa sistema ng pakikipag-ugnayan sa mga tao na kung saan sila ay lumilika. Nagbabahagi at pakikipagpalitan ng impormasyon at mga ideya sa isang virtual na komunidad at mga network. Ito rin ay tinuturing na isang pangkat ng mga internet-based ng mga aplikasyon na bumubuo ng ideological at technological na pundasyon ng Web 2.0 na nagbibigay daan sa paglikha at pakikipagpalitan ng nilalaman na binubuo ng gumagamit. Sa araw na ito, ating masasaksihan ang pagdedebate ng dalawang panig. Sila ang magtatagisan ng talino kung mahalaga nga ba o nakakasama ang social media sa atin. Nais ko ipakilala sa inyo ang grupong sumasang-ayon na pinangungunahan ni Melrose Guerrero bilang team captain kasama sina Jessica Bansigan, Vicky Concepcion, Juliet Bansigan, Marcelita Bansigan, at Maria May Garcesa. Sa grupong B, sumasang-ayon naman ay pinangunahan ni Ira C. Aizon bilang team captain kasama sina Eric Nico Bren Valente, Myra Antonio, and Erica Bofetti, Charlie Ann Bansigan, and Ronnie Mata. Nais ko rin ipakilala ang ating timekeeper sa
Ang aking pagbati sa ating mga napulang guro na si Don Valentino Flores, mga guro-gurado, mga pagbalit sa Bruno Sumasangayon at mga kasama ko sa Bruno Sumasangayon. Magandang araw po sa ating lahat. Para po sa akin, malaki po ang tulong ng social media sa atin, kagaya ng Facebook o FB, dahil makikita po natin ang mga bagong pangyayari sa ating kapaligiran. Halimbawa, ang mga taong nakakasaksi ng mga mahalagang pangyayari na may FB account na nakapost ito at nalalaman natin ang mga pangyayari. Nagiging updated na tayo sa mga pangyayari sa ating mga kapaligiran dahil na rin sa social media. Ang pangunahing benepisyo ng social media ay ang kakayahan nito na magbigay ng pagkakataon sa gumagamit na makipag-ugnayan sa maraming tao, malapit man o malayo sa iyo. Nangangahulugan ito na maaari kang mailatad sa isang mas malawak na hangin ng mga opinyon. Bilang karagdagan, magagawa mong ibahagi ang iyong opinyon sa mas maraming mga tao kahit saan mang bahagi ng mundo. Dito ay maaari mo rin limitahan ang mga tao na mayroong parehong opinyon at paniniwala sa iyo, at limitahan ang mga tao kung gusto mong magtransaksyon. Kaya para po sa akin, malaki ang naitulong ng social media sa atin. Ang social media, kagaya ng Google, ay malaking tulong sa mga kabataan kagaya natin. Kahit saan mang sulok ng Pilipinas na may internet connection ay malaki ang tsansa. Maraming malalaman sa paggamit ng Google. Kahit anong larangan at kahit anong paksa ay maaaring sagutin ng Google sa loob lamang ng ilang segundo. Samantala, kung tayo ay maghahanap pa sa libro, tiyak na tayo ay mahihirapan. Hanapin ang ating gustong malaman, lalong-lalo na sa kagaya natin walang silid-aklatan. Kaya para po sa akin, malaki po ang naitutulong ng media, lalo na sa pag-aaral natin mga kabataan. Sa panahon ngayon, ang maliit na negosyo ay karaniwang kayang magbayad ng malaki. Para sa marketing campaigns, ang social media ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataon upang bumili ng bus nang hindi gumagastos ng malaking pera. Ito ay naging mas mahalaga para sa mga maliit na negosyo na ipakita ang kanilang mga produkto at serbisyo sa mga palabas na kalakalan upang bumuo ng foot traffic sa kanilang mga trade show, book display. Sa makatuwid, malaki ang naitutulong ng social media sa ikaunlad ng inyong negosyo at
sa ibang pang personal na interes dahil dito na nararapat lamang na magkaroon ng social media ang bawat isa sa atin upang madaling umunlad ang ating maliit na hanapbuhay. Kaya ako ay naniniwala na malaki ang naitutulong ng social media sa atin. Hindi kapaniwala ang bilis ng paglaganap ng influensya ng social media sa buhay ng mga Pilipino. Pinagtitibay lang nito ang isang aspeto ng kultura natin, ang pagpapahalaga natin sa pakikipag-ugnayan. Pinatunayan na natin ito dati pa sa mga naging popular na paraan ng komunikasyon gaya ng pag-text, pagbisita sa mga lihok chat, rooms, pakikipag, kalastasan sa mga online forums at sa pagtambal sa Friendster. Ngayon ay naman tayo ng Black Twitter, Facebook at iba pang social networking sites. Basta isang website ang may komunikasyong maaari gawin kahit comment portion lang. Malamang may Pilipinong dumadayo doon. Pero kaya't hindi nakakapagtaka na napakataas ng porsyento ng mga online na Pinoy sa social networks. Dahil dito, nakikilala na tayo sa buong mundo dahil naipapakita natin sa pamamagitan ng social media ang kagandahan ng ating bansa at ang kagandahan ng pag-uugali nating mga Pilipino. Kaya malaki ang paniniwala ko na malaki ang naitutulong ng social media sa atin upang maipaglalaki natin sa buong daigdig ang tunay na Pilipino. Ako ay sumasang-ayon na ang social media ay malaki ang naitutulong sa atin. Halimbawa ay sa pakikipag-komunikasyon sa atin. Maaari natin makita sa pamamagitan ng social networking systems kagaya ng Facebook at Instagram na mga nangyayari sa kanila. Alam naman natin mahal ang pagtawag sa Pilipino. Ngunit ngayon maaari na natin siyang makita at makausap sa pamamagitan ng Yahoo Messenger, Skype, Facebook, Viber at Messenger. Basta't may information lamang ang siguradong makakausap mo na ang iyong mga mahal sa buhay na nasa malayong lugar. Nananawag, pinadali, pinatipid ng social media ang paraan na komunikasyon at pangbabahagi ng impormasyon. Ang aking pagbati sa ating mahal na pumuno na si Gina Valentina Flores, mga gurong hurado, mga katunggali sa grupong sumasang-ayon at mga kasamahan ko sa grupong di sumasang-ayon. Magandang araw po sa ating lahat.
nakakasira po ito ng konsentrasyon ng mga mag-aaral sa kanilang pag-aaral ng leksyon. Halimbawa, pagdating sa bahay at may free data, sigurado uunahin pa nila ang mga pag-Facebook, paglalaro ng Clash of Clans o panonood sa YouTube, imbis na gumawa ng assignment o magbasa ng aklat upang maging handa sa susunod na leksyon. Kaya hindi dapat hinahayaan ang mga bata gumamit ng social media. Sa aking palagay, hindi nakakatulong ang social media bagkus ito ay nakadudulot ng sakit sa tao. Ang mga taong karaniwang nagbababad ng pagharap ng cellphone, tablet at computer ay kadalasang nagkaroon ng sakit sa mata. Nagiging obese o sobrang mataba na rin ang mga kabataan dahil sa tamad na silang naglaro, kagaya ng habulan, tiko at patintero. Dahil dito, nagkakaroon ng mga malughang karamdaman kagaya ng diabetes o di kaya kidney failure. Ang mga kabataan narulong sa social media kaya marapat lamang na huwag pahintulutan ng magulang ang mga kabataan ng gumamit sa social media. Masasabi natin na ang social media ang pinakamabisang paraan ng pagnegosyo sa panahon ngayon dahil walang binabayaran buwis ang pag-advertise kagaya sa Facebook. Ngunit nagiging daan rin ito ng panluloko ng ibang tao kagaya ng mga napagalitang networking scam ng involving at iba pa na milyon ang nakamtam sa mga inosenteng biktima ginagamit ng mga giganit sa pera. Ang social media upang makapangloko at makakuha ng malaking halaga sa mga taong madaling mapaniwalaan sa social media. Kaya naniniwala po ako na walang maitutulong ang social media sa akin. Pagkos ito ay nakakapagbigay pa ng banta sa ating buhay. Ayon sa pag-aaral ni Basilio at Bernacer 2007, ang guro ay may malaking papel na ginagampanan sa paghubog ng magandang asa ng mga estudyante. Subalit sa pamamagitan ng social media na produkto ng makabagong teknolohiya, may mulo ng patro ng kanilang pag-iisip sa larangan ng kanilang pag-aaral. Nakakalungkot isipin na mas naninigabaw na ang negatibong epekto ng social media sa mga estudyante at tila bang unti-unti na nahihigitan ang
estudyante para mas mahikayat sila makinig at makilahok sa talakayan. Kaya't nararapat ang ibang patnubay at gabay na mga guro. Hindi sila naapektuhan sa pagpasok sa iba't ibang social networking sites dahil sa walang sapat silang kaalaman. Higil sa tamang paggamit nito dahil sa mga masabi. Ako po ay naniniwala na hindi nakakatulong ang social media. Bagkus ito ay nakaka-influensya sa pag-uugali at disiplina ng mga kabataan na gaya. Naparami sa panahon ngayon ang may account sa mga social networking site. Mga pinakasikat na libangan ng Pinoy ngayon. Ngunit hindi lang maganda ang naibubulot nito sa ating natin sa pag-unlad ng teknolohiya sa panahon natin ay rumarami rin ang paraan ng tao na manira ng kanilang kapwa-tao. Sa katunayan, napakaraming high school students o teenager ang may mga ganito. Dahil sinasabi na kapag na ganito ka, kaya napakaraming bata ka. Nakukumaling ng mga nito. Dahil napakadali na naman ang komunikasyon ng mga tao at easy access na naman at wala pang babayaran. Ngunit dahil rin ito marami ang nasisira. Halimbawa naman nito ay ang pagpupost ng kung ano kasiraan ng tao o kaya mga malaswang panuulan. At minsan ay dito pa nagbabagayan ang mga estudyante may alitan sa mga estudyante. Ang nagiging epekto nito ay malaki dahil hindi na lang sa school ginagawa ang bullying, pati na rin sa social networking site. Katulad ng pang-blackmail, ginagawa na rin dito upang makasira lang ng bata at nandiyan din ang paghihingi ng ibang bata ng pera sa binubuli nila. At meron rin na ang iba ay sinisira ang isang bata na may tendensing mabasa ng iba ang mga mapanirang pahayag na dahilan na maapektuhan ito dahil na bilang teenager na balas nagtago ng sekreto ito sa mga magulang at minsan naapektuhan din ang mga emosyon at kilos ng teenager na nagbubuli sa social networking site. Kaya hindi po ako naniniwala at sumasabayon na nakatulong ang social media sa atin. Para po sa akin, hindi po nakakatulong ang social media. Bagkus ito ay nakakapagbigay ng kansa sa mga magnanakaw at mga masamang loob na manakaw ang ating pagkatao at kunin kung anong meron tayo. Halimbawa ito ay ang pagnanakaw ng ilang daang libong piso sa isang guro dahil na rin sa pag nito
Okay, so ngayon, natapos na ang pagdedebate ng dalawang grupo. Okay, narinig natin ang panig ng grupo sumasang-ayon at narinig din natin ang grupo di sumasang-ayon. So palakpakan natin ang ating mga sarili. Napakagaling mo lahat. Okay, so sa puntong ito, tatanungin ko ang inyong mga kaklase. Okay, una, ano ang natutunan ninyo sa ating debate ngayon? Okay, yes, Kathleen. Natutunan namin sa debate ngayon ay ang social media ay nagagamit sa pagkikipagtalastasan. Okay, mahusay, Kathleen. Okay, ngayon naman, bakit inyo nasabi na ang social media ay hindi nakakatulong? Yes, Jinky. Hindi nakakatulong ang social media dahil nakakasira po ito ng konsentrasyon ng mga mag-aaral sa kanilang pag-aaral ng leksyon. Okay, magaling din, Jinky. Okay, ngayon naman, meron na bang ibang ideya? Yes, Daisy. Hindi nakakatulong ang social media dahil nakapagdulot ito ng sulat ang karaniwang nagbababad sa cellphone, tablet at computer. Okay, very good din, Daisy. Ngayon naman, bakit nasasabi ninyo na ang social media ay nakakatulong? Yes, Marilyn. Nakakatulong ang social media dahil nagiging updated tayo sa mga pangyayari sa ating kapaligiran. Okay, magaling din, Marilyn. Meron pa bang ibang ideya? Okay, Marissa. Nakakatulong ang social media kagaya ng Google, malaking tulong sa mga kabataang nahihirapan sagutin ang kanilang takdang aralin. Okay, mahusay. Okay, ngayon naman, sa inyong palagay, kaninong grupo ang nagsasabi ng tama? Okay, Jomar. Sa palagay ko, ang grupo ng sumasang-ayon ang tama dahil ang social media ay nagamit sa halos lahat ng gawain sa pag-aaral, sa trabaho at pag-research at marami pa. Okay, mahusay, Jomar. Okay, napakagaling ng inyong mga ideya. Okay, so sa pagkakataon ito, inaanyayahan ko po ang ating punong guro, Ginang Donality Napoles, at magbibigay siya ng kanilang hatol. Salamat sa ating guro sa umagang ito, Ginang Melanie Q. Madilis, at sa ating mga kasamahan dito sa Paralang Elementarya ng Pamantinan, nandun sa likod, sa mga bata, nandito, sa mga grupo ng sumasang-ayon at sa grupo ng mga di sumasang-ayon. Isang napakagandang oportunidad ang ibinigay sa inyo ngayon ng inyong mga guro. Di palakpakan natin ang mga sarili. Noong unang panahon, pag-umpisa pa lang, ang mundo ay walang-wala. Noong unang araw, kahit damit, wala ang mga tao. Ganon din, yung daan, walang mga konkretong daan. Ang lahat ay naglalakad lang papunta sa kanilang mga patutunguhan. Pero
magbabago. Ang pagbabago ay hindi yan ang galing noong unang panahon, kundi nang galing yan sa ngayon, na unti-unting nagbabago ang ating mundo, ang ating kapaligiran. Marami ng sasakyan, kahit dito sa atin na tayo ay nasa bulubunduking lugar, naaabot na rin tayo ng social media. Sa ngayon, marami ng sasakyan. Noong unang araw, is kabayo lang at mga kalabaw. Baka ang ating makikita sa daan. Pero ngayon, mayroon ng mga four wheels, mayroon ng dump truck, marami ng magagarang sasakyan na nakakaabot sa atin dito ngayon. Ang akin lamang is, ang social media sa panahon ngayon, tayo ay nasa millennium years na tayo. Ang computer, ang gadgets, ang cellphones, yan na ang mundo ngayon. Diyan tayo kumukuha ng ating mga kakailanganin sa pamamagitan ng computer. Sabi nga ng grupong di sumasang-ayon, isang pindot lang, kung ikaw ay nag-aaral, makukuha mo na ang iyong kasagutan sa inyong mga research works. Ganon din sa sports. Kung mayroon kang gustong i-research, andoon siya. Sa medisina, makikita mo rin. Ang cellphone, noong unang panahon, kailangan mong sumulat at magantay ng isang linggo o 2 buwan para lamang makipagkomunikasyon sa inyong mga mahal sa buhay. Pero ngayon, isang text lang, isang tawag, alam mo na ang sagot sa iyong mga tanong. Makikita mo na ang iyong kaibigan o ang iyong kamag-anak. At lalong higit, hindi ka na napiperwisyo dahil ang social media nakakatulong sa atin ngayon. Sabi niya ng grupong di sumasang-ayon, ito ay nakabigay ng sakit sa katawan. At hindi nakakatulong minsan sa pag-aaral dahil inuuna pa ang Facebook, inuuna pa ang pagbababad sa games, sa computer games. Pero sa akin lang at sa ating mga kagrupo doon na mga hurado, lahat ng bagay, pag sobra, pag hindi tamang paggamit, ay mayroong hindi magandang naitudulot sa katawan. Alam nyo ba, na kahit sabong panlaba o sabong pampaligo, kung gagamitin sa mali at sobra, ay nagkakaroon tayo ng sakit sa balat at cancer paminsan. Yun ang mga kalimitang disadvantage ng mga bagay pag hindi natin ginagamit ng maayos. Sa umagang ito, base sa inyong ipinakitang debate sa aming lahat na andirito, ang punto namin, mas maraming punto ang ibinibigay ng mga hurado sa grupong sumasang-ayon. Palakpakan natin ang grupong sumasang-ayon. Sa grupong di sumasang-ayon, meron kayong punto, pero dapat nasa tamang paggamit lamang yan. Kailangan gamitin ng maayos ang social media. Sa kabuuan, mas mahalaga pa rin ang social media sa ating pag-aaral at sa ating buhay at higit lahat sa ating development ngayon sa ating bansa at sa buong mundo. Sa muli, sa inyong lahat, congratulations! Mabuhay dahil napakita ninyo ang inyong galing sa umagang ito. Thank you very much. And once again, gandang umaga. So, maraming salamat, Ma'am Donna, sa iyong mensahe ngayon at sa iyong hapon. Okay? So, dahil sa ating debate ngayon, ang nanalo ay ang panig ng sumasang-ayon. So, ibig sabihin ito, ang social media ay may magandang naidudulot at mahalaga din sa ating mga kabataan. So, sa ngayon,
sa panahon natin ngayon, ang social media ay napakalaki ang naitulong ito. Lalo-lalo na sa mga kabataan katulad ninyo. Okay? Unang-una, sa pagre-research. Ginagamit natin ang social media sa pagre-research ng inyong mga takdang aralin. O anuman ang mga impormasyon na gusto ninyong malalaman, ilang segundo lang andyan na kaagad yung kasagutan. So napakalaking tulong sa atin ng social media. So maraming salamat sa inyong mga bata, sa mga ideyang inyong ibinibigay, at sa mga talento inyong in-share sa amin. Okay? So maraming salamat din sa grupong sumasang-ayon. Maraming salamat din sa mga grupo din sumasang-ayon at sa lahat ng mga kaklase sa Baitang 5. So, sa muli, magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Ina Melanie Q. Madinis, Guro 21 Learner.